Hi, mentors! I'm back! Amazing morning! Take two! amazing morning, mga mentors! Ayan, no? So before we start po, dahil ang ating speaker for tonight will be in a few minutes, no? So before we start po our night, before we start our millionaire mindset training, syempre po, let's have a short prayer muna para mag-guide tayo sa gagawin po natin na magagawin po nating training tonight. So let's all bow our heads and let us all pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa panibagong araw po na ibinigay niyo sa amin ngayon. Thank you po sa aming speaker for tonight na si Mentor Sam Palomo dahil binigyan niya po kami ng oras na ma-train po ngayong gabing ito. And Lord God, maraming salamat po dahil binigyan niyo po ng oras ang lahat ng mentors ngayon na makapasok po despite po of their busy schedules po. And Lord God, thank you po for guiding us sa 7 days intensive training po namin na ginawa. Alam po namin na kayo po ang naging gabay namin. Kaya po naging successful po yung aming 7 days intensive training. Lord God, alam po namin marami kaming nagagawang kasalanan at patawarin niyo po sana kami. At patuloy niyo po kaming gabayan sa ginagawa po naming step into our future, going to our future. Diba po? Maraming salamat po sa lahat ng biyayang bigay niyo, Panginoon ko. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Ayan, mentors! Naku po, di ba po? Grabe, no? Nangati pa yung ilong ko. Sino nag-iisip sa akin dyan? Ayan, no? So, mentors, no? Before we start po, gusto ko po munang i-congratulate each and every one of you, no? Dahil po, di ba, bukod po sa nandito kayo ngayong gabi, spending the night with us, di ba? Nandito po kayo kasama namin ngayong gabi at makikinig po sa training ng isa. Hi, Dania. Hi, Mentor Billy. Ayan, no? Kasama po namin kayo na makikinig sa training ng isa sa mga top mentors in IAM Worldwide. Isa sa mga pinakagwapong mentors sa IAM Worldwide. Kaya naman po, congratulations
each and everyone, no? Lalo na po, congratulations for finishing the 7 days intensive training. Ito po ay hindi lamang exclusive for the Supreme Team. Diba po? Also sa lahat po ng mentors, Inayam Worldwide, no? Crosslines, lahat na po, no? Other teams and everyone, no? Talagang ayan, congratulations po. No, so I believe our speaker for tonight has already in dito po sa ating Zoom meeting. No? Hindi ko na po papatagalin pa because this night is not about me. This night is about this person dahil siya po ang magbibigay ng napakagandang millionaire's mindset ngayong gabing ito. So to introduce to you our first speaker, siya lang naman po ang Bong Revilla ng IAM Worldwide. Ayan, grabe po, no? Isang Emerald Elite Executive, grabe, Apple Gadget Achiever, at ngayon po ay isa lang Car Achiever, grabe, powerful itong taong to, no? So, bago ko po siya i-introduce, pwede po ba akong mag-request for everybody to please open your cameras? Diba? Bigyan naman natin ng support ang ating speaker for tonight, none other than, diba? Mentor Sammy Palamo. Amazing morning, Mentor Sam! Mentor. Okay ba talaga energy ni Mentor? Yun o. Ayun o, isang TikTok muna dyan. Thank you po. Alright. Pwede po ba akong pa-co-host? First time ko po kasi mag-share sa... First time ba, Mentor? Second time yata, no? Parang second po, Mens. Ha? First time ba? Second po. Ayan. Pero ito kasi, first time ko ibagsak yung topic sa inyo, yung training module. Ito po ay special training ko po sa buong Dream Team po. So, ito ay isi-share ko din po sa inyo. Kasi gano'n naman tayo ka... Tito Jonic, gumagalaw yung picture ko dyan. Ayos yan. Ang lapit talaga ng ating artist na graphics pa. Di ba? Ayan. So, ready na po ba kayo, guys? Okay na kayo? Ready kayo? Okay na kayo? Yes! Ready na? Yes! Ready na! Mabilis lang to, guys, no? Kasi nga it's all about the proper mind setting. So, yung slide ko po, meron pa akong watermark nung 7 days namin kasi 7 days intensive din namin. Isa po ito sa naging topic ko po, no? So, na gusto kong i-share din po sa inyo. Alright, ready na tayo, no? Ayan, ang dami nag-chat, ready na daw po sila. Okay, docs. So, let's move to the topic na. Alright, dire-diretso na tayo, no? Alright, so, ang title po ng atin pong topic for tonight is about the proper mind setting. Pa-type nga po dyan. Tingnan natin kung tama yung spelling. Proper mind setting. Yan po yung topic natin for tonight. Pa-type nga po. Hello pala po kila yung mga kapatid po nating mga Raptors nandito pala, no? Grabe naman 'yan. Ang sarap naman na 'to, no? Nag-iba lang tayo ng Zoom eh. Tayo din 'to eh. Mga kapatid. 'Di ba? Sarap naman, no? Masarap kasi yung magte-training tayo sa mga kapatid natin, mga Agila. Ayan. So, ang topic natin again, proper mind setting. Ang focus dito po ay to unleash the leader within you. Kasi lahat naman po tayo may leadership potential. Ang problema, hindi natin alam kung paano ilabas yung potential. Kaya nakakalungkot, namamatay ang tao kasama ang kanyang potential. So kaya nga po sinasabi palagi na the richest place on earth is not America or Africa or China or Philippines but the graveyard. Tama? Kasi maraming tao nung nailibing, kasamang nailibing yung potential na hindi nailabas. Do you agree? Agree naman tayo, no? So that's the reason why tayo po ay dinala ng Diyos dito po sa ganitong business kasi this business is all about unleashing your leadership. Kasi pag hindi ka naging leader, hindi mo mailalabas yung potential mo. Alright? Kung mananatili ka lang bastang follower. Okay? So kasi nga, there are 3 types of people who are living this world. Those people are
Yung iba sinasabi nila, life happens to me. Okay? Hinahayaan lang nila mangyari yung kung ano nangyari sa buhay nila. Alright? And then, other group of people, sila po yung I make my life. They control their lives. Alright? And then, the other group of people, they just wonder why. Bakit nangyayari yung mga ganito? Alam mo ganun? So, three types of people in the world, no? Yung mga tao na they just let things happen to them. Alright? And there are people that they are making things happen. And also, there are people na nag-wonder lang sila. Okay? Nag-wonder lang na bakit ganito, bakit ganyan. Alam mo yun? Anyway, so, doon sa tatlo kong sinabi, sana tayo po yung tao na we make things happen. Pwede po bang pakitype dyan? Kahit medyo mahaba. Konting effort lang tayo. I make things happen. Patype nga po. Pag sinabi niyo pong you make things happen, you are in control. Okay? Ibig sabihin, you are taking the responsibility sa buhay mo po. I make things happen. Yes. Kasi maraming tao, parang hinahayaan lang nila na mangyari yung nangyayari sa kanila ngayon. Oo nga, pinanganak kang mahirap, tapos hinahayaan mo lang na mamuhay ka at mamatay ka na rin mahirap. Di ba po? Maraming taong ganun eh. And then, the other group of people, they just wondering why. Bakit kaya ganito ang buhay? Bakit kaya ganito? Alam mo yung gano'n? Nag-wonder na lang. They are just wondering. Wala naman silang ginagawang aksyon. Bakit kaya sa I Am Molded maraming yung mayaman? Yung gano'n lang. Pero, na-amaze siya, pero wala siyang ginagawa. Totoo ba talaga yung mga ganyan sa I Am Molded? Ang dami nagkakakotse, kaka-brand new house and lot, ganyan. Daming kumikita ng malaki, daming nagiging milyonaryo. Maganda ba talaga yan dyan? Yung parang nag-wonder lang pero walang aksyon. Alright? So sana po hindi tayo yon. Sana tayo yung tao na we make things happen. Ibig sabihin, we are the leader. We don't just follow the crowd. Kasi ang crowd kasi, ito yung majority of people in this world. Ang majority ng tao sa buong mundo po ay middle class and lower class. Nasa 5% of the population lamang po talaga yung wealthy na tinatawag. Alright? So, eto na. Ito po yung unang mind setting sa negosyo natin. Again, our topic is all about mind setting. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin naintindihan na ikaw ay isa ng ganap na negosyante, medyo malayo ka pa sa katotohanan. Halimbawa, ang tingin mo sa ginagawa mo ay as in part-time mo lang talaga. Don't get me wrong po may full-time job ka. Alright, pinapart-time mo yung I am. Pero kung ang tingin mo sa I am ay part-time mo lang talaga, kasi may tinatawag po tayong you are doing it part-time but full-time heart. Magkaiba kasi yun eh. Part-time mong ginagawa pero pag full-time yung heart mo, ibang usapan yun. So ang tanong, ikaw ba yung, sa mga part-time po ikaw ba yung nagpa-part-time na full-time yung heart mo? Pa-type nga po ng 1, sige po. Ikaw ba yung tao na sabihin natin may full-time job ka pa pero pina-part-time mo si I am pero sobrang nandun yung puso mo na alam mo sa sarili mo na darating yung time, aalisan mo na yung full-time job mo na mahal mo dati. Pero nung nakilala mo si I Am Worldwide, medyo gusto mo na siyang i-break up, di ba? Kasi nagigising ka na sa katotohanan eh. Kasi nga, sa trabaho, mina-mindset ka na you have to do your best and nama-mindset ka na may job security, na wala po talagang job security, mina-mindset ka na, alam mo yun, na wala nang ibang opportunity kundi lamang yung trabaho mong ginagawa ngayon, yun ang matinding mindsetting sa atin bilang isang empleyado, no? Mina-mindset ka na you have to achieve the vision and mission of the company. Yung, ano ba yung vision and mission ng kumpanya mo? Payamanin yung company. Magkaiba yan sa I Am Worldwide. Sa I Am Worldwide, ang mission and vision natin dito, payamanin ng distributors. Alright? Tayong lahat ang umasenso. Yan ang primary goal po ng company po natin. Dumami po ang milyonaryo sa I Am Worldwide. Yan ang goal natin dito. Magkaiba sa goal sa corporate world. Sa corporate world, yumaman yung may-ari, yumaman yung kumpanya. At magtiis lamang ang mga empleyado kung magkano ang kanilang mga sweldo. Tama po. So sa madaling sabi, mindset is everything. Kasi halimbawa po ikaw, sabihin natin part-time mo pa lang itong ginagawa. And then hindi mo pa nakikita sa sarili mo like mga 2 years, 3 years, 4 years, or 5 years na magiging full-time business mo to. Medyo kapatid, ikaw ay hindi mo pa na-internalize yung negosyo natin. At kung ikaw po ay medyo sabihin natin nasa 3 months, 6 months na rin po, as much as possible, dapat po naunawaan mo na itong ESBI, yung cash flow quadrant.
Kasi kung hindi mo pa 'to lubusang naunawaan, malayo ka pa talaga sa katotohanan. Sa totoo lamang po, bawat IBP, bawat presentation laging kasama 'to. Kasi ito po yung, tinatawag nating opening na pang-mindset sa tao. Alright? Opening mindset 'to sa tao, na para maging open yung mind niya na, yung ating ipe-present na negosyo ay i-absorb ng mind niya. Kasi napapaliwanag po dito na yung letter B, yung negosyo po ng network marketing. Alright? At kailangan nating maintindihan na big time ang negosyo natin. Kasi kapag ka ang mindset mo ay small time lang dahil nga ginajudge mo yung negosyo mo dahil sa nilabas mong kapital, medyo malayo ka pa rin sa katotohanan. Kasi kung ang tingin mo sa negosyo mo ay small time dahil nga ikaw ay nag-silver, magkano lang naman silver, 16.8 o kaya naman nag-bronze ka, 11.2 lang or nag-copper ka, 5.6 tapos tingin mo small time lang negosyo mo kasi small lang yung capital mo, 'di ba? Kung ganun po yung mindset mo, medyo again malayo ka sa katotohanan, 'di ba? Kasi guys, ang negosyong network marketing, the reason why si Mr. Robert Kiyosaki ay pinopromote ito, kasi nga, in the cash flow quadrant, yung network marketing ay under the category of letter B. It is a big time business. B stands for big time. S stands for small time, small business. And you have to know what's the difference between the big time and the small time business. Sino po ang nakakaalam ng difference nila ng dalawa? Pa-type nga po, tingnan ko. Kasi ako lagi ko na mention yan pag ako po ay nagpe-present sa IBP. What's the difference between the big time and the small time business? Sige nga po, tingnan ko kung meron dito nakinig sa akin dati, nakikinig. Kasi every time ako magto-talk sa IBP po, yan kasi napapaliwanag ko at nami-mention ko siya lagi. Paano din differentiate yung small time business sa big time business? According to Forbes magazine, may ganun pa ako eh. Sige nga, kung nakikinig po kayo. Yon, very good naman si Mentor Amer, 500 people and above. Alright? So, ibig sabihin, makukonsider na yung negosyo mo ay big time kapag 500 people and above yung mga tao mo sa organization mo. So, sa madaling sabi, yung ikaw, meron kang restaurant, meron kang, ano man yung negosyo mo, meron kang malaking grocery store, etc. Pero pag wala pang 500 yung tao mo dyan, ang sabi ng Forbes magazine, that's not a big time business yet. Kasi ang big time business, 500 people and above, na matatry mo, no? Malalaman mo, matetest mo kung big time talaga negosyo mo kung ikaw yung may-ari, hindi ka na magtrabaho, tuloy-tuloy pa rin ba yung income? Okay? Pag tuloy-tuloy pa rin yung income, ibig sabihin, big time talaga negosyo mo. Kasi kahit wala ka na sa sirkulasyon, isang taon kang hindi magpakita, isang taon kang hindi magtrabaho sa negosyo mo, buhay ka pa, continuous yung earnings mo. Di ba? So, ang tanong, may kilala ba tayo sa negosyong I Am Worldwide na kumikita, okay, ng 1 million. 1 million per month na lang, wag na yung per week. Meron ba? Pa-type nga po. Guys, pag mabilis po kayo mag-respond sa chat natin, mabilis tayong uusad, no? Kaya pag mabilis kayo, mabilis din ako. Ayan, so thank you. So yes, tama. Ngayon, alam nyo ba, ang pag sinabing Jollibee business or Jollibee franchise, big time business or small time? Yes or yes? Yes, no? Pag ikaw ay nag-franchise ng Jollibee or ng McDonald's, big time 'yan. Tama. Kasi nga po, ang laki din ng iyong capital, 50 million plus. At alam niyo po ba, according sa statistics po, ang pinakamalakas na Jollibee sa buong Pilipinas, Jollibee Monumento, 24 hours po 'yon. Nagneneto po sila ng 200 hanggang 250 hanggang 300,000 per month. Neto na nila 'yon. Net profit po nila. Okay, again, net profit ng isang big time na negosyo, 200 to 300,000 per month. Ang tanong, mayroon ba sa I Am Worldwide business na kumikita ng 200 to 300,000? Pa-type nga po kung mayroon. Yes ba? Yes, yes. At 200 to 300,000 lang ba? Hindi siya per month, di ba? Marami po sa atin, per week na yan. Alright, so ang tanong, sino po ang mas big time? Ikaw na nasa I Am Worldwide business o yung Jollibee? Na pinakamalakas ng Jollibee branch. So kailangan mo maunawaan po yan. Mas big time ka pa pala sa isang nag-franchise ng Jollibee na naglabas ng 50 million plus. Ay ikaw, magkano lang capital mo? Pinakamalaki na yung 198, pero kaya mong talunin ang isang branch ng Jollibee.
Tama? Tapos itatrato mo yung negosyo mo ng maliit lang. Itatrato mo lang negosyo mo ng small time. Kaya yung galawan mo small time. Kaya ang isip mo small lang. Pag may na-encounter kang malaking tao, nanliliit ka, anong malaking tao? Tanungin mo nga kung pwede mong matanong magkano kita niyan. Halimbawa, kaharap mo, sobrang yaman, nag-franchise ng Jollibee o magkano nga ang franchise ng Jollibee? 50 million. Kasi bago ka mag-franchise ng Jollibee, mayaman ka na talaga. Milyonaryo ka na. Kasi kailangan 50 million eh. Tama? Pero kung tama yung mindset mo, hindi ka liliit. Hindi ka manliliit kumbaga. Kasi minsan may mga ganun sa atin eh. Hindi mo kayang kausapin kasi feeling mo sobrang big time, ikaw sobrang liit, hindi ganun. Isipin mo na lang, alright, na ultimo yung Jollibee franchise na kumikita ng 300,000 per month, kaya mo pa siyang lampasan. Pero syempre, di ba nga, humble tayo, okay, na hindi tayo arrogant. So, ganun tayo sa negosyo natin. Tinitraining din po tayo ng ganun. So, ibig ko lang sabihin po dito, kailangan maging klaro sa ating mindset na yung ginagawa pala nating negosyo, big time pala to. Tama? Gina-judge lang kasi ng karamihan dahil sa capital. At saka syempre, sa umpisa, hindi pa big time yung income. Di ba? Ang income mo, 5,000, 10,000, 20,000, hindi pa yan big time. Tama? Pero kung naka-mindset ka na ang negosyo ay sa umpisa maliit at darating yung time, lalaki din siya, hindi ka mawala dito. Marami kasing taong nawawala sa ganitong negosyo, hindi na sila nakapunta sa level ng pang big time kumbaga. Ibig sabihin, maliit pa lang ang kinikita, hindi nakapaghintay sa malaking kita, nag-give up na. Tama? Kasi nga, gusto ng instant big income. Alright? Kaya, nawawala sa ating negosyo. So, ibig sabihin, para hindi ka mawala, dapat lubusan mo siyang naunawaan. Kaya nga 'di ba sa Bible po nakalagay, my people perish because of the lack of knowledge. People perish because of lack of knowledge. Mawawala ka talaga dito. You will perish pag hindi mo naunawaan yung negosyo mo. Tama? All right. Sabi po dito, the main reason people struggle financially, okay, is because they have spent years in school but learn nothing about money. The result is the people learn to work for money but never learn to have money work for them. That's according to Robert Kiyosaki. Totoo naman, di ba? Tama? At nakakalungkot po, marami tayong mga kakilala na nag-graduate pa ng business course. Pero pagka-graduate, hindi naman nagbe-business. Ang hinahanap pa rin, employment. Nag-aral ka nga ng business course eh. Pagka-graduate mo, hindi ka magbe-business. Anong hanapin nila? Trabaho. Bakit kaya? Kasi nakakalungkot po. Ang katotohanan, ang traditional educational system natin, lahat ng mga mag-aaral ay tinitraining po yan para maging magaling na empleyado. Totoo o totoo? At nadja-judge palagi kapag ka ikaw hindi ka nakatapos ng pag-aaral, tapos ka na. Hindi ka na magkakaroon ng pag-asang umasenso at mahirapan ka daw umasenso pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Tama? Ang dami kasing maling mindset sa ating mga Pilipino. Tama? At pag nangopya ka, ipapahiya ka sa klase. Sa totoong buhay pala, okay lang pala mangopya. At mas magandang mangopya. Basta ang kokopyahin mo, kung sino yung minomodel mo. Gusto mong yumaman, kopyahin mo yung ginagawa ng mayaman. Gusto mong umasenso, kopyahin mo yung ginagawa ng umaasenso. Tama? So, ibig sabihin, importante pala po yun. Okay, ang tanong po dito, the two kinds of income, linear at residual, yung pinakita po natin kanina sa cash flow quadrant. Alright? So, sa linear income or active income, ito yung mga employees, professionals earning 100% of their own effort. They are alone. And pag may work, may pay. Pag walang work, walang pay. Ang residual income naman, ito yung passive income. Ito nga yun nasa business side or the big time business and the investors earning 1% of people, no work with pay. Kahit wala ng trabaho, may kita pa. Alright, the question is, what kind of income do you want to have? Pakisagot nga po kung letter A or kung letter B. Chat po ng sagot para nagkakaintindihan po tayo, no? Anong gusto niyo pong income dyan? Letter A po ba o letter B? Malinaw po tayo ha. Alright, letter B po ang sagot. Okay? So, ibig sabihin, naunawaan mo na ang talagang gusto mo yung residual or passive income. Kaya dapat, ang mindset mo na, okay, ang mindset mo na, kahit part-time mo lang ginagawa yung negosyo,
Ginagawa mo yung business para magkaroon ka ng passive income. Okay? Para magkaroon ka ng residual income. Na kahit mahirapan ka, mapagod ka, mapahiya ka, alam mo yun, marami kang maging struggles dito, hindi mo siya i-give up. Kasi ginagawa mo siya para pagdating ng tamang panahon in God's perfect time, okay, meron kang passive income. Kaysa doon sa nagtitiis ka, doon sa active income, na no work, no pay ka. Kaya marami sa atin po, no, marami sa atin, hindi na mamalayan, 10 years na pala nagtatrabaho, 20 years na pala nagtatrabaho, na ang siniseryoso nilang trabahuhin ay letter A. Tama? Letter A, linear income, no work, no pay. So, ibig sabihin, kaya po, ang ganitong negosyo, very, very important na umattend tayo ng mga mentoring or training kasi dito tayo mas lalong na-awaken, nagigising tayo sa realidad, sa katotohanan. Kasi marami sa atin, alam mo yun, ayaw magising. Ayaw magising. Ayaw ma-awaken. Naging comfort zone yung ang comfortable zone. Ulitin ko naging comfort zone yung uncomfortable zone. Yung mahirap na naging madali na lang dahil sanay na sa hirap. Nagigets niyo po ba ako? Na yung mahirap, ang tawag na simple. Simple. Para po sa akin, ang simple, madali lang. Pero marami tayong kababayan, ang tinutukoy na simple, yun yung mahirap. Ang tanong, commuter ka ba? Nagko-commute ka ba ngayon? Pag commuter ka, ano yan? Simple po ba yan o mahirap? Pwede po kayong sumagot Pag ikaw ay commuter, I'm not against sa mga nagko-commute, no? Ang akin lang, para ma-awaken ba tayo, no? Ang pagiging commuter po, nagko-commute ka, wala kang sariling kotse, wala kang sariling service. Yan po ba ay simple na madali o yan ay mahirap? O nagkakaunawan po tayo, mahirap po yan. Mahirap. Pero alam niyo ho ba, marami tayong kababayan, ang tawag diyan simple lang. Na yung mahirap, naging madali na lang. Bakit? Sanay na eh. Grabe, no? Nagigets niyo ba yun? Grabe, di ba? Na yung mahirap, kahit sobrang hirap, naging sobrang simple na lang din. Antindi, no? Yan ang nagiging nakakalungkot po kasi that is part of the culture sa Pilipinas na magtiis na lang kung ano meron. Anak, maikli kumot natin. Wala tayong pambili. Magtiis tayo mamaloktot. Kaya tinan nyo, mga bata pa lang, nati-training na yung mga bata. Na pag ikaw ay nagkatrabaho, magtiis ka kung magkanong sahod. Ganun na ibig sabihin nun eh. Maikli kumot, magtiis mamaluktot. Maliit ang sahod, magtiis na lang. Magpasalamat ka pa nga at may sahod pa din. Yung iba nga, wala pang trabaho. O, ganyan, no? Di ba? Ang tindi ng justification, di ba? Gina-justify yung pagtitiis. Di ba? Tayo mga Pilipino pa naman, matiisin talaga tayo. So, tuloy, yan naging kultura natin. Do you agree? Di ba, no? Okay. So, malinaw po tayo dyan, Ngayon po, kailangan unawain mo na mabuti. Yung pinasok mong negosyo, network marketing, is a system of moving products from the manufacturer or provider through an organization of users, retailers, and network builders. Okay, ganito po yan. Kailangan maunawaan mo to. Kasi marami dito sa atin, nung nag-join, ang gusto, lahat ng kausapin ay mag-recruit din na katulad niya. Mag-build din, So, para maunawaan natin, ganito yan. Ang letter A, ito, let's define your organization. Ito yung mga users. They buy products on a regular basis, repeat purchase. Ibig sabihin, pag ikaw po ay member ng IM Worldwide, nag-regular purchase ka ng product, you're a user. Okay? Retailers naman, ito yung close sales, nakakabenta, nakakapagpa-pay in, daily or weekly pay in. Okay? Sa madaling sabi, ang tanong, pag ikaw ba ay nakapagpa-pay in, okay? Anong tawag sa'yo pag nagpa-pay in ka? Ikaw ay retailer. Paano ka matatawag na builder? Okay, ito yan. Network builder. Closes sale, yung own direct, nagde-direct ka, at the same time, builds network of leaders. Ibig sabihin, hindi mo lang sila pinapay in. Okay, hindi mo lang sila pinapay in, bagkus sila po ay training mo para maging katulad mo, para maging leader din. They train people to create and develop another leader aiming leverage the business. So ang tanong, saan ka po dyan sa tatlo? Pakisagot nga po, letter A, letter B, letter C. Para malinaw tayo Tingnan po natin kung ano po sagot nyo. Sige po, wag po kayo mahiya magsagot. Okay? So, ang daming sumagot ng letter C. Okay, lilinawin lang din po natin.
Pag sinabi pong network builder, hindi ibig sabihin na nagde-direct lang tayo at nagbi-build, no? Ibig sabihin din po niyan, ikaw din po ay user at ikaw din ay retailer. 3-in-1 ka. Huwag mo magiging excuse na, builder lang talaga ako eh. Ayaw kong kumamit ng product. May kilala ba kayong ganun? May, I don't know, pero wala akong nakilala naging top, nakasama sa top, na hindi gumagamit ng products. Lahat ng mga nagiging milyonaryo sa negosyo natin, mga product user din. At nakakabenta rin ng product. Do you agree? So, hindi mo pwede maging excuse na focus lang talaga ako mag-build. Walang ganun. Ang isang tunay na builder, all-in-one siya. Gumagamit ng product at nagbebenta din ng products. And at the same time, nagbe-build ng empire, no? Papalitan ko na po sagot ko. 3-in-1 na po. Wow. Oh. Thank you, Mentor Loretta Magtoto. Ayan, oh. 3-in-1 na daw siya. Parang instant coffee lang yan, ah. All right. So, what is leverage? It is multiplication of time, effort through, ayan, oh, others. Kaya yan po yung lagi ko sinasabi, eh. Hindi kaya yaman pag mag-isa, di ba? Leverage is the power to earn more and more while working less and less, either by having people or money working for you. People helping people business. So, the ability to multiply yourself and the ability to multiply your time. Yan po ang benefit pag ikaw po ay nasa network marketing business because you can use the power of leverage, the law of leverage. Okay? Sa marketplace kasi sa normal, no? Ang itsura ganyan. Naghihilahan pababa, crab mentality. Sa negosyong network marketing, kailangan kang hilahin pataas. Okay? Kasi hindi ka aasenso sa ganitong negosyo pag wala kang tinulungan na umasenso din. Kaya nga siya tinawag na people helping people business. Ibig sabihin, pag ikaw yung taong hindi ka tumulong sa kapwa mo, hindi ka tumulong sa mga tao, wala kang, alam mo yan, hindi ka magiging successful dito. Hindi ka kikita ng malaki at hindi ka magtatagal sa ganitong negosyo kung sarili mo lang iisipin mo. Alright? Are you guys learning? Patype nga po dyan, I am learning. Ayan. So ito po, simplihan po natin ang negosyo. 'Di ba nga, ito, laging pinipresento sa IBP eh. Para hindi komplikado. Simple lang. Ito nga, nandiyan na nga po yan eh. Okay, ang unang-una, mag-a-avail ka. Okay? So, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-share muna. Kasi may mga ganun eh, no? So, ano ang mindset dapat? Yung iba kasi para mapa-join lang eh. O sige, mag-refer ka na muna bago ka mag-join. Hindi pwedeng ganun po. Kaya nga po yan in order po, no? Avail muna bago siya mag-refer. Kasi pagka-avail niya ng package, may produkto na siya. Gagamitin niya muna, use. And then automatic, alam niyo po ba, automatic ka namang magkukwento pag ikaw ay nakapag-try ng product natin eh. Hindi ka na kailang puwersahin pa na magkwento. Kasi automatic magkukwento ka kasi may maganda kang magiging experience sa products natin. And then, aralin mo siya o katulad ng ginagawa mo ngayon. Kaya congratulations, kayo po ay nandito para matuto. Di ba? And automatic na po yung number 5. Tandaan po natin to ha. Ang pinaka-key dito po ay yung number 3 and number 4. Okay? Once na natapos mo na yung 1, yung 2 automatic na yan. Bakit? Kasi magandang product, kailangan mo yung product, kaya dapat lagi ka talagang gumagamit niyan. Ang kailangan mo titong continuous mong ginagawa, yung number 3 at number 4. Continuous ka nag-share, continuous ka nag-learn. Pag itong number 3 at number 4 ay na-stop po yan, patay na negosyo mo. Ulitin ko ha. Pag yung 3 at number 4 nag-stop, yung activity mo, mamamatay ang negosyo mo. Okay? So, ibig sabihin, hindi pwedeng mawala yung number 3 and number 4 sa daily methods of operation mo. DMO kung tawagin. Pag nawala tong dalawa, patay ang negosyo. Number 3 is sharing, no? Ito yung nandyan nakapaloob yung tinatawag nating IBP. Okay? Sa IBP, ang tawag natin yan, that's the heart of the business. Sa learning naman, ito yung tinatawag nating the backbone of your business. Imagine mo kung ikaw yung walang puso, mabubuhay ka ba? Tama? Hindi ka mabubuhay ng walang heart. Pero sabihin natin may heart ka pero wala kang backbone. Makakausad ka ba? Makaka-move ka ba? Di ba? Hindi rin. So that is the 2 primary essential na ingredient para sa success mo. Okay? Kailangan mo ng dalawa. Kailangan mo ng heart and the backbone of your business. Okay? So, you have to have the system. It saves yourself time, effort, and money. Yun po yung sistema po natin na pinakita natin kanina. So, there are 2 types of networker. Number 1, ikaw lahat ang gumagawa.
walang duplication, walang leverage. Number 2, yung mga tao mo, tinitraining mo. Okay? So, which type do you want to be? Saan mo gusto dyan? Ikaw ba yung number 1 na ikaw na lahat? Ikaw lang magaling? At wala kang tinitraining, wala kang develop, hindi ka nag-duplicate? Or gusto mo ba yung ikaw yung number 2 na lahat ng alam mo, pinapasa mo sa mga members mo, training mo lahat sila para lahat sila matuto at okay lang sa'yo na kahit sila mas maging tumaas pa ang achievements or alam mo yun, okay lang sa'yo na mas mahigitan pa nila yung record mo. Ikaw ba yung number 2? Or gusto mo ikaw yung number 1 na ikaw ang pinakamagaling, ikaw lahat ang magaling at wala nang mas gagaling sa'yo? Di ba? Alam ko may mga kilala kayong ganyan. Pero wag na natin gayahin yung mga yon na feeling nila wala nang gagaling sa kanila dahil nga ilang dekada na sila sa ganitong negosyo. Na dito na sila tumanda, na wala nang ibang, alam mo yun? So, kaya nga 'di ba lagi sinasabi sa training po, empty cup. Pag sinabing empty cup kasi, hindi ibig sabihin na nag-empty cup ka lang sa umpisa. Pag sinabing empty cup sa training, lagi sinasabi yan, empty cup. Pag sinabing empty cup, lagi ka pa ring hungry sa mga learnings. At hindi pwedeng dahil ikaw successful na, wala na, hindi ka nag-empty cup. Very, very wrong mindset po yun. Reminder po ito ha. Kasi sa iwat sa gusto mo magiging sobrang laki ng network mo dito pag sineryoso mo, lalaki grupo mo, lalaki din ang income mo, pero wag natin kalimutan yung salitang empty cup. Ang empty cup, it applies from the day 1 hanggang sa huling buhay mo, huling sandali ng buhay mo. Kasi pag ikaw yung taong inisip mo na lahat na ng bagay alam mo na lahat yan, naku po, di ba? Mas matindi pa sa COVID virus yung acne na sakit. Paki-type nyo nga po dyan, yung acne. Ano ba spelling nun? Baka yung acne sa mukha, hindi po yun ha. So dapat huwag kang magkaroon ng acne. Ang acne po, hindi yan para sa mga non-members ha. Ang acne po ay para din yan sa mga member at mga leader na rin. Kasi maraming ganun eh. Very successful na. Tapos yun na nga, nagkaroon ng sakit ng acne. Nakakalungkot lang, no? Anyway, so malinaw tayo, no? Sumagot ba dito? Ano pong sagot niyo sa 2 types of networker? Doon ba kayo sa number 1 or number 2? Paki-type nyo nga po ang sagot. Number 2, yes. Very good po. Okay? So okay lang sa'yo na may mga member ka na nakikita mo mas lumalakas, mas, alam mo yun, yung achievement nila lalong tumataas, no? Don't feel bad for them. Kasi at the end of the day, di ba? Dapat matuwa ka kasi that's your members, di ba? Okay? Kasi mangyayari talaga po yan. Naalala ko yung sinasabi ni Mentor May dati. Nung first year pa lang yung IAM Worldwide, siya ay top 5. Actually, nung nag-launching yung IAM, ang top 1 daw po nila si Mentor Marlon. Samantalang downline niya lang yun, no? Siya pang top 5. Pero, alam mo yun, hindi siya, alam mo yun, hindi siya, ano ba tawag dito? Hindi siya na-disappoint or what, no? Ibig sabihin, you have to, mas magiging proud ka pa ka eh, kasi member mo, 'di ba? Yung siya pa yung nag-top 1 pero kasi nga ang tunay naman na attitude natin talaga dapat dito, matutuwa ka sa success ng mga members mo. Okay? Pero true enough, ngayon po, tingnan mo naman si Mentor May, 'di ba? Consistent po siyang top 1 ngayon, 'di ba? Alright, may dalawang klase ng check eh. Followers check at leaders check. Ano ba yung followers check? You are just following and depending on your upline. Okay, 3 to 6 months meron ka and then eventually nawala na. Leaders check naman, you have built your own network. Income is getting higher and higher because of leverage. So, ano pong gusto mo diyan? Anong klaseng check or income? 1 or 2? Patay po ng sagot. Ayan, thank you po. So, pag sinabi pong leaders check, ikaw ang may control. At hindi palibasa na wala na yung upline, mawala ka na rin. Hindi pwedeng ganun. Hindi palibasa yung, kasi minsan ang pasaway, hindi lang naman yung downline, minsan pati upline, mga pasaway din. Di ba? So, ibig sabihin, do not depend your action sa upline mo. Tama? Kasi dito po, pag open mo ng account, di ba? Pangalan mo yan, pababa. Kaya nga build downwards. Do not get affected ng mga nasa taas mo na nangyari kung ano ng mga. Kasi nga, you cannot expect na puro positive ang mangyayari sa taas. Katulad ko, direct upline po namin. 1 year pa lang kami, nag-quit na. Hindi naman siya nag-quit. Lumipat lang siya ng ibang company.
Nag-quit sa IAM kasi lumipat siya ng ibang company. So kung nagpa-apekto kami doon, di wala na rin kami dito. Tama? Along the way, di ba, isa sa kinikilala din namin grand mentor namin, wala. Lumipat din sa ibang company. Nagpa-apekto ba kami doon? Hindi rin. Kasi nga, ang focus natin dito, when you join, you have to take care of your downlines na. You take responsibility. Tama? Yun po siya. We are building downwards, hindi naman upwards eh. Di ba po? Okay. Malinaw tayo po doon, no? Yan, abandon downline daw. Sabi ni Mentor Weng. So your goal in your network marketing business, be able to leverage. So, ang primary goal po natin, magkaroon ng leverage. Magkakaroon ka po ng leverage kung may consistent ka po na training program. Ang company may consistent na training program, dapat sa team mo din. Kaya congratulations sa Supreme Team dahil nga po consistent din po ngayon ang inyong training program sa inyo pong mga members. Alright? Kasi pagka yung training program po ay hindi consistent na nangyayari po yan, talaga pong hindi pang long term yung mangyayari. Short term, pwede. Pero yung long term, hindi mangyayari pag walang training program sa team. Okay? At siyempre, nandun yung consistency. Hindi pwedeng sa umpisa lang. Tama? Kaya kumbaga, itutuloy-tuloy mo siya, no? Alright, so, ang focus dito, okay, sabi nga dito ni Robert Kiyosaki, the rich people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Totoo naman eh. Yung iba, hanap lang talagang trabaho, mawala ng trabaho, trabaho pa din, puro trabaho, di ba? Pero yung iba po talaga, network ang hinahanap. They are building their network because their network is their net worth. Totoo po yun. Yung network mo ang net worth mo. So, kaya kailangan maintindihan natin yun. Okay. Ang focus natin, invite, attend trainings, learn the business, and apply. Ulitin ko di ba parang simple lang, no? Anong gagawin sa negosyo? Anong focus? Lagi nag-i-invite, laging umate ng training, tama? Inaaral yung negosyo, and apply. Yun lang. Simple, wag nating gawing komplikado ang negosyo natin. Ganyan lang. Okay, remember, attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. So avoid, yun nga po yung nasabi ko kanina, acne attitude. Kasi minsan, pag tumatagal ka na, yan, pwede kang magkaroon ng sintomas ng acne. So dapat wag po. Okay? So learn the business as soon as possible. And yan po yung mga IBP, yung training programs po ng company at ng team, IDBP. Sa 7 days intensive training po, ayan, sa Supreme Team, meron na rin din po silang 7 days intensive. Kami din po, yun nga, natatalakay po dyan yung mga basic fundamental trainings po na galing naman din sa company po natin. Kumbaga, tayo po ay nag-a-adapt sa sistema ng IAM Worldwide. Kaya po tayo merong 7 days intensive training po. Okay? Para talagang, kumbaga, yung pundasyon mapalalim pa natin with the sistema ng IAM Worldwide mismo. Sabi nga, di ba, do not reinvent the wheel. Ibig sabihin, meron na eh, susundin mo na lang, di ba? Okay? Ngayon, tanungin mo sarili mo, nasaan yung commitment mo? Ikaw ba yung try mo lang? Ikaw ba yung best ilalabas mo? Or ikaw ba yung wita na tinatawag? Okay? Ikaw ba yung whatever it takes? Ang tanong, nakailang directs ka ngayong 8 araw? Di ba meron tayong let's go for 8 at let's do 8? Okay? Well, may advantage pag couple, no? So, kumbaga, yung ako mismo, hindi ko na kompleto yung 8, pero dahil si Mentor Rich meron, nag-combine kami, kompleto namin yung 8. Yun ang advantage ng couple. Kumbaga parang 4-4, no? 4 sa akin, 4 sa'yo. 8 kami, na kompleto namin. Nag-whatever it takes kami eh. Nagpatay kung patay na. Kasi may nakahit sa member namin. Hindi pwedeng hindi tayo makahit. Daddy, alam mo naman si Mentor Rich. Ano yan eh, pag nag-kick yung kanyang pagiging D, so nagiging D na rin ako. Hindi naman, lalong nagiging S para to follow the D. Kasi pag pares nag-D, magbabangay yan eh, sabay ganun eh. So awa ng Diyos, talagang napatunayan po namin ulit yung commitment na whatever it takes. Kaya na-hit namin yung 8 directs ngayong promo natin. Okay? Dahil lang, patype nga muna dyan. Saan ka po dyan? Sige po, patay po dyan, pa-chat. Saan ka po sa tatlo? Ikaw ba yung try? Ikaw yung best? Ikaw yung wita? Wita means whatever it takes. Dapat po ikaw yung wita, no? Whatever it takes.
Alright. So malinaw tayo dyan, ha? So pag build ng network, go wide first. When you already have at least 2 to 4 active leaders, then go deep. Kung sinabing go wide, ito yung direct ka ng direct ng direct. Finish your warm market first before your cold market. Okay? Ubusin mo na yung mga kakilala mo bago ka mag-jump sa hindi mo kakilala. Yung spiral system po, ito yung malapit sa iyo, yun muna ubusin mo. Okay? Halimbawa, sabihin natin ikaw ay taga Antipolo. Yung lahat ng malapit sa area mo, ubusin mo na muna yan. Kasi ang hirap, halimbawa. Pero ngayon kasi madali na lang kasi online na tayo eh. Pwede ka na mag-start ngayon eh sa online. Nag-online ka, may minamarket ka sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba-ibang bansa, walang problema doon. Pero yung Spire kasi is more on applicable sa ano to eh, sa offline marketing na hindi mo kailangang lumayo ng sobrang lalayo, pupunta ka, bababa ka ng Batangas, akit ka ng Baguio, mag-network ka, ganyan-ganyan. Pero yung area mo, hindi mo na penetrate, di ba? Ganun siya. Yun yung spiral. Pero ngayon, dahil nga online system na tayo, Zoom na lang tayo, applicable na yung star system sa atin. Ito yung kahit saang sulok ng mundo, pwede ka na mag-network. Alright? So, avoid success killers, yung mga dream stealers, yung mga negative people, fear and doubt, manyana habit. Alam mo naman yan. Siyempre, the moment na na-encounter mo itong mga to, avoid mo na sila. Okay? Do not argue with them. Huwag ka na makipagtalo sa mga tao na yan. Ang negative people kasi hindi nila alam negative sila. Kaya huwag ka makipagtalo. Ang tingin nila ikaw yung negative. Kaya ano tayo kaagad? Kumbaga, iwasan na lang po natin. Di ba? Pati of course yung fear and doubts, pati po yan. Minsan kasi yung doubt mo, sarili mo na eh. Di ba? So kailangan po 100% maklaro mo yan. As long as you still have doubt and fear, you will never ever succeed. Okay? Kasi ang success po kasi, it requires 100% faith. Pakitype nga po, 100% faith. Okay? Success requires 100% faith. Pag sinabing 100% faith, walang 1% ng fear, 1% ng doubt, walang ganun. Pag sinabing faith, 100%, walang tuldok ng fear, walang tuldok ng doubt. Kaya ibig sabihin, kung ikaw yung tao may duda ka pa, meron ka pang takot, tama? Medyo malayo pa. Kailangan mawala muna yan. Pag nawala na yung doubt and fear mo, yan, ready ka na maging successful. Pero hanggat meron ka pa rin duda sa sarili mo, sa paligid mo, sa company, sa marketing plan, sa lahat, alam mo yun, may meron pa rin, kumbaga sa ano eh, para siyang virus kasi eh. Pag hindi mo tinanggal yon, yari ka. Di ba? So dapat matanggal mo siya. So ito yon, dapat kilala mo yung mga kalaban. Yung mga dream stealers nga, yung mga rejections, deception, 50% will say yes, but they won't turn up. So, akala mo Pilipino, mga Indiano pala, di ba? Attrition, how many people they take board exam, how many people pass or how many passed. So, kailangan maintindihan no, na may attrition talaga. Hindi lahat ng na-recruit mo mag-stay. People come and go. Kaya nga continuous tayo. So, sometimes ikaw din. Okay? Ikaw, know your limiting beliefs and avoid them. So, minsan, ang problema na, ang nagiging challenge mo na sarili mo. Ang importante kasi dyan, na-identify mo kung ano yon. Okay? Yung rejection, not everybody loves a certain product. So, kailangan maintindihan mo na yun, na we are in the rejection business. Hindi lahat ng tao gusto ng barley. Hindi lahat ng tao gusto ng I am worldwide, ng networking. That's normal. Kasi minsan, kapag ang naka-mindset ka na, gusto ko to dapat gusto mo din. Hindi pwedeng ganun. Magkaiba yan. Kahit nga magkambal, di ba? Magkaiba pa rin sila ng gusto. So, kailangan maging, kumbaga, yun na, proper mindset na hindi lahat ng gusto mo, gusto rin ng iba. Tama? So, as in, magkakaiba tayo ng gusto. And then, yun nga, hindi lahat din na nagsabi na sasali. Hindi lahat ng nagsabi na atin. Alright? Hindi rin lahat ng na-recruit mo ay mag-stay. So, that's normal. Kailangan maunawaan yan eh. And pag naunawaan mo kasi yan, the best way to solve the problem is to know specifically what is the problem. Do you agree? Na pinaka-best way to solve the problem is first knowing what is the problem. Kasi for me, the biggest problem in the world is having the problem that you do not know. Yun ang malaking problema. Yun ang problema ka, tapos hindi mo alam kung anong problema mo. Yun ang malaking problema. May mga tao kasing ganun eh. Ang laki ng problema pero hindi nila alam kung anong problema nila. Yun ang malaking problema talaga. Pero the moment na ikaw mismo, alam mo yung challenge, alam mo yung problem mo, okay? Ibig sabihin, dahil alam mo siya, kaya siyang masolve.
Hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema nang hindi kayang i-solve. Okay? Okay, of course, dapat meron ka niyan. Prospect list. Na? Start with prospect list. Do not prejudge anyone. Okay, wag mo daw i-prejudge yung mga tao, no? Kahit mukhang walang pera, invite pa rin sila. Kahit mukhang hindi seryoso, invite pa rin yan. Kasi minsan, yung hindi seryoso, siya pala yung seryoso. Yung, alam mo yon, minsan kasi nadjudge natin sa physical na anyo, ano po? Prospect list, asset. No prospect list, no asset. No? Tandaan po natin. Kasi minsan, kung ikaw mismo ay ayaw mo, okay, nang gumagawa ng prospect list, parang ayaw mo na rin sa negosyo. Parang ayaw mo na rin sa mga pangarap mo. Kasi paggawa pa lang ng prospect list, struggle ka na, yari ka. Oh, malayo ka pa sa katotohanan po. Okay? Lahat po ng successful na negosyo, may tinatawag na prospect list. Sa iba, tawag dyan, customer database, client database. Kasi lahat ng negosyo may client, lahat ng negosyo may customer. Pag wala kang customer database or prospect list, wala kang negosyo. Ganun po yun. Okay? List at least 100 names, should be no less than 200 to 300 names minimum. Okay? Ang dami naman mentor niyan. Ang dami naman. Tingnan mo yung phone book mo. Baka nga kulang pa yan eh. Tingnan mo yung Facebook mo, gaano kadami yan. Ha? Ang dami-dami po niyan. Okay? Ibig sabihin, maliit lang yan, yung 100 names or 200, 300. Case system. Oh, alam naman po natin yan. Kakilala, kaibigan, kamag-anak, kumpare, kumare, kabit, pwede na rin. Kaaway. So, kahit sino po. Kahit ex mo, pwede ha. By the way, ang bago kong kasama sa mga bago kong naging direct ay kapatid ng ex ko. Oh, ha? O, kahit yung mga ganun, pwede po yan. Kasi nga, move on ka na from your past, di ba? Malay mo, kailangan din nila ng, ano talaga, ng barley, kailangan nila ng negosyo. O, wag naman tayo maging madamot, ha? At saka past na yon, past is past na. Nagkataon kasi yung mga kapatid ng ex ko ay mga ka-close ko din. Di friendship pa rin kami, di ba? So yun, nakikita nila yung ating successful journey sa negosyo, na-inspire din sila. Alam ko namang hindi ko i-share, di ba? Gusto nila. Alam ko naman sabihin ko, wag kayo sa akin. Hindi naman ganun, no? Wag kayo sa akin, doon kayo. Doon kayo sa iba. Hindi ganun, ha? Mali mo, yan pa yung maging ano mo. Yan pa yung magpapadayamon sa'yo, tapos tinanggihan mo, di ba? Anyway, so ibig sabihin lang, you offer this for everyone. Okay? Okay, 5 C's of inviting. Sa pag-invite po, ito yan. Ano yung mindset natin? Dapat ikaw yung CEO. Okay? Confidence, compliment, smile to gain confidence. Kailangan pong laging dala-dala mo yung best suit mo, yung smile. Okay? And then, ang mindset mo, ikaw yung boss, ikaw CEO. Compliment, sincere compliment. Pag may kausap ka po, lagi mo tatandaan, hahanap ka, wag naman yung obvious na parang may hinahanap ko sa kanya. Okay? Hahanap ka ng pwede mong i-compliment sa kanya. Halimbawa, si Amer, no? Amer, ang ganda ng ano mo, ng eyeglasses mo. Parang ganon. Halimbawa kay Audrey. Ay, Audrey, I like your bangs. Ang ganda. 'di ba? Yung meron kang i-compliment sa tao. Okay? Sa pag-invite po ito, sa pag-invite. Huwag ka ura-urada mag-invite. Ha? Masyado kang excited, in-invite mo na kagad sa presentation, sa IBP, ni hindi ka man lang nagkaroon ng rapport, hindi ka nag-build ng magandang kwentuhan muna, chikahan muna, 'di ba? Konting at saka yun nga, 'di ba? Ang sarap kasi na kino-compliment ka eh. Yung binabati ka, "Uy, ang ganda ng ano mo." Ganito. "Ang ganda ng suot mo." 'Di ba? Ganun. "Ang ganda ng hair mo ngayon." Basta sincere ka lang Tapos wag yung obvious na parang may hinahanap ka sa kanyang, wag ganun. Curiosity, peak curiosity level if via phone call, ask the best time to talk. Limit to 1 to 2. So, pag nag-invite ka over the phone, ano lang yan, 1 to 2 minutes tapos na. Huwag sobrang haba. Okay? And then, yung curiosity niya, talagang pataasin mo. Do not ever explain over the phone. Ang goal mo, pag ikaw ay nag-invite, ay ma-close mo lang. Yung, ma-block off the date, sound professional, give two options. Makuha mo yung commitment. Anong oras ka pwede? 4 ba or 6 ba? Mga ganun. Bibigyan mo ng dalawang option. Okay? Pwede ka ba ng 7 or 9? Mga ganun, no? And then, ikaw yung may control sa conversation. Okay? Huwag mong hayaan na siya yung magchichika, magtatanong. Okay? Kasi nga, ang goal mo, bakit ka nag-invite, is para ma-invite siya. Okay? So, yan. Use form, yan yung family, occupation, recreation message, and then you have to be excited.
And always apply the ABC rule. Okay? Alam naman po natin yan, di ba? Yung A, ito yung advisor, bridge, and then yung client. Kahit online marketing po, ina-apply natin yan. Hoy friend, alam mo ba yung na-invite ko na mentor ko? Grabe yun, friend. Yung i-tee up mo yung mentor mo pag may schedule ka na IBP. Okay? Para syempre alam niyo naman ng effect po no. Para syempre mas maging mas maging excited yung prospect mo to listen to that person. Okay? All right, ano pa? Next na yun. Okay, sa goal setting po, yan, goal plus plan plus action results you desire. 20% skills and 80% attitude. So, simple lang, no? Goal, tapos ano ba yung plano mo dyan sa goal mo? And take massive action. Simple-simple lang. So, begin with an end in mind, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Yan po yung guidelines po natin, no? Pag meron tayong goal. Alright? Ibig sabihin, kailangan be smart sa utak mo, tapos na. Kaya mo siya gagawin. Kaya nga lagi sasabi nila, press, it is finished. Kasi from your mind, tapos na siya. And in your mind already, no? So specific, hindi pwedeng, especially sa mga member mo na kakasali pa lang, no? Hindi pwedeng maging vague yung kanilang goal. So dapat for this month, okay, anong goal nila specifically? Mover. O ano dapat yung mover? Isa sa left, isa sa right. Ganyan, no? So specific po yun. Measurable ba? Paano siya? Attainable ba siya? Realistic ba siya? Kakasali pa lang, gusto na kagad mag-diamond, medyo hindi siya realistic, no? So, yun po yung guidelines po natin. And of course, may time frame ka, no? 99% why, kaya importante po yung deepest why ng tao. Kailangan makuha mo sa member mo, ano ba yung why niya? Ano ba yung deepest why niya? Kasi nga, 1% na lang yung how. Ang dali na lang ng how. Kasi, clear sa iyo or clear sa kanya din yung why, yung deepest why. 100% intention at 100% result. Ibig sabihin, intentional po. Wala namang kumbaga aksidente eh. Lahat 'yan kumbaga ginusto. Okay? So mechanism will follow. All right? Ayan po. So ito po, final slide ko na po ito, no. Pwede po kayong sumagot dito sa chat, no. Halimbawa, magkano yung gusto niyo pong income in 1 month? Let's say okay, this month. Magkano po ang gusto mong income 1 month? Magkano gusto mong maging income sa 6 months? Magkano gusto mong maging income sa 1 year? Okay? Pwede po kayo mag-participate na, type niyo lang po diyan. Tayo-tayo lang naman po, huwag kayo mahiya. Type niyo po diyan, no? Ngayon, kailangan specific daw, di ba? Hindi mo pwedeng sagot na basta mentor gusto ko malaki. Hindi pwedeng ganoon. Dapat po specific, di ba? Basta mentor gusto ko ng milyon. Anong milyon? Merong 500,000, may 250,000, may 1/4 million, may 1/5 million. Kailangan specific, di ba? Alright, yan o, Billy Joe. Si Mentor Billy pala, dito, grabe oh. Ayan, 200,000, 200,000, 500,000, 1M. Ayan. So, kailangan maging klaro. Ngayong buwan, gusto ko mentor ng 100,000. In the next 6 months, gusto ko ng ganitong income. In 1 year, mentor, ito yung gusto kong income. Kailangan specific po. Yan. Katulad niya, no? 1 month, 100,000 kay Audrey. 6 months niya, 500. 1 year niya, 1M. Yung mga ganyan, specific dapat. Especially sa mga bago nyong member po, Huwag niyo silang hayaan na magbibigay lang sila ng figure na walang specific. Basta mentor, gusto kong kumita ng malaki. Hindi pwedeng ganun ang sagot. Kasi pag sinabing malaki, pwede kasi malaki sa kanya 10,000 o kaya 5,000 pesos o kaya naman 20,000, di ba? Iba-iba tayo ng definition ng malaki eh. So dapat specific. Alright, ngayon, ito po ang tanong dyan. Okay, 1 million, 100,000, 500,000. Ito yung tanong. How much are you willing to give? Okay? Kung ikaw ay, di ba ikaw yung boss? Kung ikaw ay may empleyado, ang empleyado mo sarili mo din. Okay? Self-employed ka ngayon. Alright? Okay po? Pakilagay po dyan. Ilang oras mo gusto magtrabaho sa isang araw? Okay? At ilang araw mo gusto magtrabaho sa isang linggo? At yung mga training program,
mga ilang training ka every month? Okay, kay Mentor June, 2 to 5 hours per day. Sino pa po? Tapos, yung per day, yung ilang araw sa isang linggo mo gagawin yung negosyo? Kung ikaw naman full-time, no? Okay? At yung mga training po, ilan yung mga training na gusto mong attendan? Or ilang beses kang attend ng training every month? Okay? Si Mentor June pa lang ang nakasagot. 12 to 16 hours per day. Wow. Hindi, full-time naman kasi si Mentor Amber. Alright, 12 to 16 hours per day. Okay, yung iba po, wag na lang. Yung iba, gusto ng kita, pero ayaw magbigay. May ganun no? Nung pinatype yung income, ang dami, no? Pagdating dun sa give, gusto mong makuha, pero ayaw magbigay. Hindi pwedeng ganun, di ba? Hindi pwedeng gusto mong umani, walang tanim. So, dapat may tanim, may ibibigay ka. 12 hours per day, 6 hours per day, 6 days per week. Full-time din kasi si Mentor Loretta, no? 8 trainings per month. Wow. Guys, wala naman tama at maling sagot, no? Basta ano yan ikaw bahala dyan. Sarili mo kasi yan Ikaw ang boss, ikaw din empleyado. Ganto siya. Tatanungin mo na lang sarili mo ganto. 'Di ba ang gusto mo 100,000 isang buwan at sa isang taon 1 million? Okay? 'Di ba ikaw boss? Papayag ka ba na yung empleyado mo sweldohan mo ng 100,000 per month tapos ilang oras niya lang ang trabaho? Depende sa iyo na, ikaw kasi ang boss Ikaw din ang empleyado. Kunwari lang. Kunwari lang ganito. Yung empleyado mo, gusto niya, boss, gusto ko 100,000 pero 2 hours per day lang ako, boss Papayag ka ba? Boss, gusto ko 1 million isang taon na to basta 1 million ako. Pero mga once a week lang ako mag-IAM. Once a week lang ako magtatrabaho. Payag ka ba? Bahala ka kayo magkaintindihan niya ng empleyado mo. Ang empleyado mo sarili mo, ang sarili mo din yung boss mo. So sa madaling sabi po, okay? Kailangang maunawaan mo ito. Kasi marami sa atin gusto ng malaking kita, malaking kuha, get, malaki. Pero yung gustong ibigay maliit. Hindi siya proportion. Tama? Gusto mo ng seryosong income pero hindi ka naman seryoso sa pagtatrabaho. Malabo 'yon. Tama ano po? Agree ba kayo? 'Di ba? Sa trabaho nga, naku po, minsan may sakit na pumapasok pa din. Tapos magkano lang sahod? Eto ang pwede mong sahurin, 'di ba? Ikaw na nga magpapasweldo sa sarili mo magkano? Ayan magkano na mga nakalagay dito. May 100,000, mayroong 50,000, may 200,000 per month, 200,000 per month. 'Di ba? Ganyan kalalaki, tapos payag ka isang oras lang gawin yung business, isang oras lang magtrabaho. Ganyan yung sahod. Ikaw bahala, ikaw malulugi, negosyo mo 'yan Tama, ang point ko lang po dito, kailangan maunawaan natin 'to. Kasi marami sa atin gano'n 'Di ba? Gustong malaking income pero maliit lang effort, hindi siya proportion. If you want a big income, you have to put in big effort. Gano'n siya. Okay? So sabi dito, there should be a financial goal. Yun nga po yun, may goal na kayo, no? Recruiting is an activity you do achieve your goal. This way, you have direction. So, ibig sabihin, hindi pwedeng mawala yung pag-recruit. That's the reason why bakit tayo nag-invite, nagre-recruit, nagre-refer, no? Discipline and make the business part of your daily. So, kailangan bahagi na ng araw mo ang negosyo mo. Reward yourself when you succeed with your goal. Ang maganda nga sa IM Moldo, nakikita nyo naman po, no? Paano ano yung mga rewards ng company. Di ba? Sabi nga ni Bill Gates, so if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Di ba? Imagine mo, ultimo si Bill Gates, yan ang gusto. Alright, so malinaw po tayo dyan, no? Okay, I don't know kung may copy na po kayo na to, pwede nyo rin po itong screenshot, no? Yan po yung checklist namin. Para, halimbawa, meron kang mentor na babalikan ka, hindi mo ako hindi mo ako sinuportahan, hindi mo ako tinulungan, yan. Pakita mo to. Yan, pakita mo yung checklist.
Patingin nga po yung checklist nyo. Di ba? Nakompleto mo ba yan? Must have. Pag wala kang must have, tapos yung must know, yung must achieve, di ba po? So, kailangan meron ka yan. Meron po sila yan. Dapat, no? Kasi pag wala, yan po yung guidelines namin po. Okay? Yan. Okay, docs? Tapos yun na, yung mga free wills, i-remind ko lang din po kayo, sa lahat na nag-a-achieve po na to, may pag-asa ka pa. Ngayon kasing buwan na to mag-start yung maintenance. So, para malaman natin kung seryoso ka dito, mag-maintain ka ngayong buwan. Di ba? Ng car na to. And of course, ang swerte natin kasi lahat ng mapapajoy natin, meron pong ticket. Di ba? Tapos ikaw mismo na nag-recruit, may ticket ka din. May chance ka manalo ng brand new car, pati mga cash. Ay, ito, tapos na pala to kanina. No? Ayan, tapos na yan. Yun, actually, tapos na rin po ako. Pwede tayo mag-Q&A na lang kung gusto niyo po. Mga 3 questions or 5? Or mga 1 question? Kayo po? Pwede po. Wag po kayo mahiya. Kasi meron pala akong meeting ng 10 o'clock. Hello, Mentor. Amazing morning. Apo, may 10 minutes pa ako, mentor. Sige po. Ayan, thank you. Pero bago ang lahat, Mentor, siya nga pala, bago ko makalimutan, picture muna. Yan, picture muna, Mentor, bago tayo mag-ano po. Sige po, iunahin po muna natin yung ating poging speaker. Thank you, Yan. Mentor Sam. Thank you, Mentor Sam. Yan, I am sign po, I am sign. Sige po, 1, 2, 3, smile. Ay, teka po. Yan, smile. Yan, okay. Okay, yung gallery naman po, gallery. Yan, open po tayo ng ating cameras. Mga mentors. Ayan, alright. So, ayan, may mga pahabol pa. Sige po, I am sign tayo. I am sign. 1, 2, 3, smile. Okay, yung next page naman po. 1, 2, 3, smile. Ayan, wait lang po. Ay, ayun, 1, 2, 3, smile. Okay na po. Yan. So, okay. Balik po tayo dun sa question, no? So, yan, nabanggit niyo po, mentor, no? Kanina na kayo ay na-hit yung target niyo, no? Congratulations, Mentor Sam. Yan, kami rin po, hinit din namin yung target, kinulang ng kinulang. Kinapos, kinapos. So, ayan, ano po yung naging mindset yung mentor, no? Kasi, syempre, as a upline na malaki na rin po, syempre malaki na rin po yung team niyo, and yan yung sinusundan natin, no? Ano po yung naging mindset niyo that is part na super busy kayo pero talagang hinit niyo pa rin yung target niyo? Yan, bakit po talagang ginusto niyo siya and ano po yung iniisip niyo that time? Ayan, thank you po. Okay, ganito po ano. Ano yung mindset, bakit parang nilaban talaga na makompleto yung 8? Tama, no? Kasi nga, 'di ba pag sinabing pag sinabi kasing leader, you are the one who is actually setting the proper mindset and also the proper standard. Kumbaga, anong standard gusto mong ipakita sa mga members, 'di ba? Sa mga leaders mo din. So, kailangan ang standard mo achiever ka. Kumbaga parang pag may mga incentive program, pag may mga kumbaga kasi napaka-generous ng company na kailangang ikaw mismo as leader, ipapakita mo na pag mayroong incentive program, ikaw mismo hinihit mo. Kasi nga ito kahit sabihin mo sa mga leader mo, guys, mag-achieve kayo, tara mag-achieve tayo, ganyan. 'Di ba nga, 'di ba? Monkey see, monkey do. Mas may power kasi yung gawa kaysa sa salita. So hindi pwedeng sabihin natin na puro alam mo yun, magde-declare lang tayo tapos hindi naman makikita na achiever tayo. Katulad halimbawa nung naging sa Apple incentive. So naka-achieve kami ng MacBook tapos ngayon nag-achieve kami nung iPhone 12 Pro Max tapos nag-achieve kami ng car. Kasi kumbaga kailangan ikaw kasi susundan di ba nga, you are a leader. Then yung mga members mo, followers mo sila. So, kumbaga, ikaw magsiset ng standard mo. Ano ba yung gusto mong i-model sa kanila? Di ba? Kumbaga, parang nasa sayo yan
So, ibig sabihin, ang naging mindset talaga namin, ipakita namin sa mga member na talagang pag may ginusto, kakayanin talaga. Tapos whatever it takes yung attitude. Kumbaga sa gera, patay kung patay na, parang gano'n. So, ayun. Kasi kaya naman talaga pag ilalaban mo talaga. Kahit sa pag-rank up eh. Ah, matagal na kami nag-hit dati ng Emerald. Actually, nung nag-start pa mag buy one take one last year, nag-hit na kami niyan. Pero naka-hit kami etong February lang this year. Pero ibig sabihin, nakikita din ng mga member namin na nilalaban namin palagi hanggang sa hindi kami sumusuko. So dahil nga kumbaga consistent kami sa pagra-rank up, ganoon din naman yung iba. So kawa ng Diyos, nadagdagan yung mga rank up sa amin. Ganon. At saka parang magkakaroon kasi ng power yung salita mo pag nakita mo na sa gawa. Importante kasi yun eh. Hindi pwedeng magkaroon ng power yung word mo without the result sa iyo. 'Di ba? Kailangan makita yung result sa iyo bago magkaroon ng power yung salita mo. Kasi kapag halimbawa puro ka salita tapos wala kang resultang pinapakita, yung salita wala na siyang power. Nagkakaroon siya ng power kapag may yung sinasabi mo ay nakikita ng aktwal. 'Di ba? Ganun siya, no? So, yun nga, especially sa mga pag-a-achieve ba. So, ikaw mismo dapat achiever. Kasi pagka gusto mo achiever yung downline, eh ikaw mismong upline, hindi ka achiever. Tama? So, yun. Ikaw lagi mag-example. Ganun, no? Yun po yung mindset namin. Kailangan kami ang maging example ng team. Kasi pag hindi ikaw naging example, sino susundan nila? Eh, si upline nga, hindi naman kinuha eh. Di ba, mga ganun? Ikaw yung magiging standard eh. Oh, di ba? Siya nga, hindi, ikaw lagi, di ba? Hindi ka nag-rank up, ipaparank up mo yung baba mo, hindi ka nag-rank up. Mga ganun ba? Tapos, yung basta may gusto kang ipagawa, tapos ikaw mismo hindi mo ginagawa as leader, hirap nun. Di ba? Ipakita mo yung action, pero ang maganda na to kasi, kahit nga hindi ka masyadong nagsasalita eh, pero nakikita sa gawa mo, yun, susundan ka nun. Monkey si monkey do nga, di ba? Ganon. Yun po, mentor. Yan. Thank you po, Mentor. Alright. Thank you po, Mentor Sam. Welcome po. Meron pa po ba may gustong itanong kay Mentor Sam bago po siya tuluyang mag-out sa Zoom dahil may meeting pa daw po siya ng 10? Meron pa po kayong 30 seconds para makapagtanong kay Mentor Sam. Tapos nagano ka? Tanong ko lang po, Mentor Super Sam. So, Kung nung first month niyo po ba, second month, ay kumita na po ba kayo kagad? first month po? Yan lang po. First month? First month po ba kamo? Yes. Okay, ganito po Yes. siya, no? Yes po. Okay, sige po. Natatandaan ko po kasi umuwi kami ng Pilipinas May. Galing kami ng Brunei noon. Tapos, nung May na yan, doon pa lang ako talagang nag-join sa IAM. Dati, ang pangalan namin sa account namin, pangalan pa lang ng wife ko. Yun yung nasa Brunei pa kami noon. Kasi ayaw ko negative ako eh. Malaki ng grupo ko sa kabilang company din po eh. Kumbaga, 10,000 plus na member ko, tapos consistent na po akong 6 figures income. Tapos kahit wala ako talagang gawin, training na lang ako sa Brunei at Singapore. So continuous na yung earning ko po doon. Tapos direct reporting ako sa may-ari. Kumbaga para akong 001 ng may-ari noon. Kasi ako yung naging way para magkaroon ng branch sa Brunei. So comfort zone ko talaga yon. Kaya kumbaga parang ayaw ko talaga. Napa-join lang talaga po ako nung pag-uwi namin dito. Yun, nakausap ko yung mga sila Press AM, sila BP, nakita ko talaga yung kanilang sincerity, ganyan. So, hinata ko po talaga ng bonggang-bongga. So, ibig sabihin, nung nag-decide ako, talagang, ano mo yun, yung ibang level na hatawan. Ay, offline pa po noon, ang layo ng mga binabiyahe ko. From, Tanay Rizal pa. Tanay Rizal sa Ortigas, may grupo kami ng Laguna, ng Cavite, ng Batangas. Tapos, yung layo pa ng pinupuntahan ko, hataw talaga po kung hataw. Awa ng Diyos po, yung first 2 months po namin, kasi May and June po yan, almost 500,000 kagad kinita namin. Kahit na wala pang Jade po noon, kasi at wala pang Give Me 5. Gold at Platinum pa lang.
So kaya nung nagkaroon ng awarding during that time, isa kami sa naging sharer. Kasi ang bilis ng resulta namin. 2 months pa lang po kami, 500,000 na halos yung kita namin. Kasi nga, anong nangyari, nag-focus kami kasi nga platinum yung account namin eh. So ang bukong bibig namin, platinum, platinum, platinum. Kumbaga, pag nag-gold ka nga sa amin, parang ayaw namin tanggapin eh. Alam mo yung gano'n? Kasi ang standard namin, platinum. Pero syempre, kahit gold dyan, wini-welcome namin syempre. Pero bukang bibig namin, platinum. Kaya kami, consistent po kami that time na naging top just for you kami. Tapos kasama kami sa naging top din ng company. That was 2017 pa naman po. Tapos ngayon po, so sa totoo lang, mas madali na ngayon kasi mayroon na tayong Give Me 5, meron pa tayong Jade. Kumbaga mas pinaganda kumbaga. Ayun po. So, yun po, mentor. Thank you. Thank you po. Thank you po, Mentor Sam. Thank you po, Mentor Loretta, for the question. Ayan. So, meron pa po ba ang gustong mag-question kay Mentor Sammy Palomo? Take the floor and open your mic. Hello, Mentor Sam. Ayun. Yun, idol. Grabe to. Ayun, opo. Mentor Sam, tanong lang, mabilis na tanong lang. Ano po yung naging system niyo to build your leaders? Kunyari, katulad po nila mentor sa Cyprus po, tapos yung mga OFW po. Paano po yung naging step by step po nyo na build? Siyempre, yung iba po ron is leaders na, pero yung from scratch po, ano po yung mga pinagawa nyo sa kanila maliban po sa basic? Kasi lahat naman po tayo alam yung basic, pero siyempre, may magic touch pa rin po kayo na ginawa, kaya po sila na-build. Bukod po sa, sabi nyo nga po, monkey see, monkey do. Pero iba pa rin yung, builder na, na Super Sam eh. Ayun po. Maikli lang po, Kuya Sam. Thank you po. Okay po. Liam. Say hello to them. Ayan. Ang kulit ni Liam. Alright, ano po, ganito siya. Ganda ng tanong ni Mentor Billy, no? Kumbaga parang ano pa ba yung ibang extra ingredient, parang gano'n. Kasi basic naman, alam na natin. Ganyan. So, siguro for me, yung secret ingredient. Sa totoo lang, kasi walang sikreto. Pero, yung sistema kasi, ganito siya, no? Number 1 is consistent kami sa activity. Di ba sa activity kasi, dalawa lang naman activities natin eh. IBP training. Dalawa lang yan. Yung training, very broad yan. Maraming mga trainings, tama. Yung IBP, isa lang naman yan eh. Wala ka namang ibang IBP, kundi IBP lang. So, siguro po consistent lang po kami sa activity na yon. Non-stop IBP, non-stop training. Tapos, paano nakapag-build ng mga leaders at yung mga bago. Ganun lang din. Kumbaga, consistent lang namin pinapagawa. Nagde-develop ng mga bagong speakers. Ang mindset po namin ganito. Mag-develop ng mga bagong speakers, mag-develop ng mga bagong leaders. Kasi pag nade-develop na sila maging bagong speaker, bagong leaders mo, kasunod yung resulta. Okay? Ganito siya. Ang focus mo, hindi yung result. Okay? Tandaan natin ta. Do not focus on the result. Mag-focus ka sa growth, doon sa development. Na-develop mo yung tao, maging speaker, na-develop mo yung tao na mag-lead siya, no? Maging leader siya, ganyan. Mapapansin mo, yung resulta sumusunod. Kasi pa nagiging speaker yan, at nag-speaker din sa training, di ba yung training, pagka ikaw mismo nagbabagsak, lalo mo siya na-internalize, na, di ba sa training sinasabi, dapat ganito, dapat nag-invite ka, ina-apply mo yung basic ng ating business, yung inviting, di ba, prospecting, presenting, etc. Di ba? So, na-apply mo din siya. So, consistency lang talaga po. Tapos, isa sa pinaka-secret ingredient na po doon talaga, yung relationship mo sa kanila. Relationship with people. Always treat your people as your family. Kapamilya mo. Kasi pag trinato mo yung downline mo, pag trinato mo yung business partner mo lang, medyo lang siya, short-term relationship lang yun. Medyo, pang short-term lang talaga. Hindi siya pang long-term. Siguro naging strength na rin natin kasi S tayo by this, di ba? Ang S kasi, kumbaga magaling sa relationship at may pagka-loyal, di ba? So, kumbaga parang isa yun sa naging strength natin na yung mga tao,
parang mga kapatid na natin, parang as in kapamilya na talaga pong minsan ay kahit sobrang pasaway yan, na-handle pa rin natin. Meron akong isang leader ngayon sa US, meron akong leader from Canada na gusto nang i-refund yung pera, Jade pa naman yun. I-refund na lang. Kasi hindi niya ma-handle yung ugali nung head nurse ba naman. Pero 62 years old na, kumbaga may edad na, mag-retire na, head nurse sa US, malaki ang sweldo. So sobrang skeptic, sobrang negative. Okay? Awa ng Diyos, na-handle natin. Ngayon, sa US, sa buong team namin, kasama siya sa top 10 namin. Imagine mo, nakasama siya sa top 10. Nalampasan niya pa yung ibang mga naunang leaders. At consistent siya nag-i-invite. Every morning, nag-i-invite yun. Na nung unang linggo, ako lagi nagsasalita. After a week siya na, napagsalita ko na siya. Ang malupit niyan, may grupo na siya ngayon sa US. 2 beses na siya nag-give me 5. Back to back siya ng just for you ng gold, just for you ng platinum, at yung jade naman, 2 na lang kulang. Samantalang gusto nang i-give up yun ng isang member ko, isang leader ko sa Canada. Kasi yung parang very skeptic eh. Sobrang may pagka-negative. Ang daming objection. At saka sobrang high D. Sobrang high dominant. Awa ng Diyos, dahil nga tayo, we use the heart to build a relationship with people. Okay? Be willing to humble down yourself kahit alam mo ikaw yung tama. Kasi minsan, halimbawa, alam mo naman siya yung mali. Alam mo yung ganun? Tapos ikaw alam mo sarili mo, sige, halimbawa, ikaw yung tama, pero siya alam mo mali. Yung parang, because of that, ipagpipilitan mo talaga ikaw yung mali. Yari ka. Hindi tatagal relationship mo sa tao. Pang short term lang yan. Iiwanan ka ng mga tao pag ganun. Okay? Kumbaga parang, isa yan kasi, kaya nga di ba lagi sinasabi ni BPI ka, relationship over money. You have to give importance sa relationship mo sa tao kaysa dun sa kikitain mo. Kaysa dun sa, alam mo yun? Kasi minsan kausap mo lang tao because of may benefit ka. Pag wala na, hindi mo na kausap. Babalikan ka lang ng tao pag may benefit. Alam mo yun? Hindi ganun eh. Kasi ang negosyo natin pang long term, hindi naman tayo short term business eh. So pag sinabing long term, so dapat yung treatment mo din, yung tao niyan makakasama mo ng matagal, hindi pang short term. Diba? So importante po yun. Awa ng Diyos po ngayon, ayun, lumalaki po ang team namin sa US, pati sa Canada. Isa sa naging sekreto nga po doon, yung nakapag-build tayo ng relationship na maganda na sa mga leaders. Importante po kasi yun, yung palagi mo silang makausap, makachat mo sila, tapos pag nagkakamali, alam mo yun, wag mo ipamukhang mali talaga sila. Alam mo, yung marunong ka makisama din sa mga ugali nila. Yung dapat ma-master mo yung DISC natin, this. Kailangan maka-attend kayo ng mga training po na ganoon. Kasi pag na-master niyo po yan, kahit anong ugali ng tao na yan, kaya mo siyang pakisamahan. Kaya mo siyang mahalin just the way you are. Oh, di ba? I love you just the way you are. And I accepted you, di ba? Kasi sa atin minsan kasi, halimbawa ikaw, gusto mo, di rin kausap mo. Gusto mo, sunod-sunuran lang yung downline mo, ganoon. Gagamitin mo yung power mo. Hindi naman pwedeng ganoon eh. Kailangan yan, pantay lang kayo eh. Kumbaga, do not treat your downline as in downline talaga. Hindi naman sila downline eh. Downline sila, pero partner mo sila. Business partners po kayo. So yung relationship nandoon. Hindi pwedeng parang ikaw yung boss sa trabaho na empleyado mo yung downline mo. Pagka ganun ang treatment mo, hindi ka magtatagal. Mawalan ka ng tao, promise. Halimbawa, ang trato mo sa downline mo, mga empleyado mo, hindi magtatagal yan. Di ba nga mga empleyado, di ba? Yung ayaw nila sa mga boss na bossy. Boss na bossy. Tapos ikaw bossy ka, yari ka. Hindi ka, mawawala mga tao mo. Mawawala yung malaya mo, wala na. Nagpa-meeting ka, walang atin. Ibig sabihin, importante yon, relationship mo sa tao. Diba? Parang yung levels of leadership na tinatawag. Kasi minsan, people follow you because they have to. Position level tawag doon. Gagamitin mo yung position mo dahil ikaw yung upline, sinusunod ka nila because of ikaw yung upline. Hindi ganoon dapat. Diba? Parang susundin ka lang nila dahil ikaw yung manager nila, ikaw supervisor nila. Yung sinusunod ka dahil sa position mo. Okay? Hindi pwedeng ganoon. I mean, napakababaw nun.
dapat yung tao sinusunod ka kasi nga because of who you are. Because they are respecting you, respektado ka nila. Gusto ko nila. They love you. Ganun. Di ba po? Mas yun yan, yung levels of leadership ni John Maxwell, yung highest form of leadership. People follow you because they want to follow you. Di ba? Because of who you are. The pinnacle of success. Ganun. So yun ang ina-achieve din natin dito. Parang sila press, sila VP, nasa level 5 na yan sila eh. Kumbaga tayo as much as possible, gusto nating maabot din yun, level 5, pinnacle of success. Di ba? Pero pinakamababang level kasi niyan, yung nga, they have to follow you because they have to. Yung parang napipilitan lang dahil upline ka, dahil mentor ka. So, yun. Build a strong relationship with people na talagang, alam mo yun, may heart with them. At totoo ka sa mga sinasabi mo sa kanila. Kung tutulungan mo sila, tulungan mo talaga sila. Hindi yung pwedeng parang sabi lang. Kasi pag puro sabi lang, wala na. Mawala yung mga tao. Pag puro salita. Di ba, no? Thank you, Kuya Sam. Grabe. Thank you po. Maraming salamat. Thank you, Mentor Sam! Grabe. So, guys, di ba? Sabay-sabay po nating pasalamatan si Mentor Sam naman sa kanyang powerful training and dun sa mga tinuro niyang other tips, no? Thank you so Mentor much, Sam! Mentor Sam! Thank you, Mentor Thank you, Mentor Thank you, Sam. mentor. Thank you, Mentor Sam. Mentor Sorry, Sam. niubo pa ako. Ito, ano ko lang po ito, i-check ko lang. Yan, i-check natin kay Mentor Sam, iabot po natin itong Certificate of Appreciation. Wow, Thank may you so much certificate po. pa. Thank you, Yes. Mentor Sam. Learn. Thank you po. Thank you po. Ay, Mentor Audrey, pwede pa screenshot kasama si Mentor Sam. Hindi ko ma-screenshot dito. Yan, i-spotlight po natin si Kuya Sam. Thank you so much po, Mentor Sam. Thank you din po. Nakatuwa naman kayo. May pa-certificate. No, tatay, oh. Thank you, Mentor Sam! Thank you po. Welcome po. Sana wag kayo magsawa, no? Attend kayo ng training dapat. Okay, thank you po. Okay na po yung screenshot. Yan, thank you so much po, Mentor Sam. And back to our mentor, beautiful host now, Mentor Danny. Yeah. Guys, babay na po kasi may meeting na ako. Sige po, Mentor. Ingat po and God bless. Thank you. Okay po, bye-bye. Thank you. Apo, thank you po, Mentor Sam. Bye-bye po. Ayan, wala na pala siya. Thank you so much po. So, wala na siya dito. So, guys, di ba? Powerful. Pero hindi pa po tapos ang gabi. Because this is the moment of truth, di ba? Kung si Mentor Sam po ay na-appreciate, of course, each and every mentors here. Nakasama po natin sa 7 days intensive training will also be appreciated. You will graduate tonight. So I'm giving back the floor to our Lucky Me Supreme, Mentor Amar Anas. Amazing morning, Mentor Amar. Amazing morning, mentors! Ayan, hindi nabanggit ni Mentor Danny na pogi daw ako. Joke lang. joke lang, no? Pero, sige po, no? Ano na natin, ibigay na natin itong mga Ay, awards. sorry. Take two. Hindi, joke lang. So anyway, ibigay na po natin itong mga awards na to sa ating mga mentors na nag-graduate po, no? Dapat ilagay natin dito BSM. Graduate sila ng Bachelor of Science in Millionairing. So yan, mag-share screen po ako. Nawala na yung share screen ko. Ayan, kita po ba? Mentors, kita po. Ayan, kita daw po. So, congratulations po. No, kay Mentor Danny Gabriel. Amazing morning po, Mentor. Yes, And congratulations po. Yan, for successfully completing po Supreme Worldwide's 7 days intensive basic training po. And oy, nagmamadali siya. Relax ka lang. Yan. Ayan. And next naman po, congratulate po natin si Mentor Norma Boco. Yan, para po na-congratulate nyo ang ating 7 days intensive training. Yan, medyo nagmamadali, no? I-next po natin. Teka. Naglolo ko ang aking Ayan, okay. Congratulations din po kay Mentor Danilo Fuentes.
Congratulations po, mentor. Na-complete niyo po ang 7 days intensive basic training natin. Yan, okay. Congratulations naman po kay mentor Florentino Gan. Yan. No, congratulations po. Congratulations din po kay mentor Rose Galvez. And congratulations din po kay mentor Cynthia Fabula. Congratulations din po kay mentor Danilen Manicar. And congratulations din po kay mentor Helen Conahap. And next naman po kay mentor Cherven Ignacio. And of course po, certificate of appreciation din po para sa ating mentor na Pogi with Dimple mentor, si Joe Umain. And Ay, next thank po, you. and congratulations din po kay Tito Jonic Magno. And congratulations din po kay mentor Loretta Magcoto. And also congratulations din po kay mentor Daniel Magpag. And congratulations din po kay mentor Mary Joyce Magtoto. And of course, ito naman po yung kay mentor Sam. So again, mentors, congratulations po sa lahat ng nakagraduate po ng kurso nating Thank you, BSM. mentor. Ang tawag natin ngayon, BSM, Bachelor in Science in Engineering. Yan ang pinakamagandang course dito sa IM Worldwide, no? Yung nag-graduate ka na ng pagka-graduate mo, pag in-apply mo, successful ka na. Diba? Yun ang pinakasulit po sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat, mentors. And congratulations po sa ating lahat. Yan. Back to our beautiful host, Mentor Danny. Thank you, Mentor Amer. Congratulations po, everybody, no? Sa mga nakatapos ng 7 days intensive training, no? Sabi nga po dati ni top 1 Mentor Shirley May Sibulan, hindi naman po talaga daw dapat kailangan pa na awardan because it is our responsibility to attend trainings. Di ba po? Pero, congratulations po because alam niyo po na napakalaking sacrifice yung ibinigay niyong oras to learn, di ba, new things, kahit po napakinggan niyo na ng ilang beses yan. So, congratulations po sa lahat. Jurassic ka man o newbie ka. Thank you, mga mentor. And congratulations and thank you din sa mga naging speakers, naging mentors. Thank you po. Hindi lang po para sa Supreme Team ito. Congratulations po to all the members, mentors na naging part po ng ating 7 days intensive training, no? So, congrats po. Thank you po, Mentor Amer, no? Meron pa po ba kayong mga last announcements? So, may gusto pa po ba kayong sabihin or closing remarks? Ayan po. Meron pa po, Mentor. Ayan, marami po tayong natutunan today, no, sa training. So, pinaka-importante po na ma-apply natin yung natutunan po natin. And plug ko na rin po, no, lahat po ng mga training natin, nasa YouTube po yan, and naka-live din po sa Facebook. Yan, yung sa Facebook, sa YouTube po natin, naka-live po sa I Am Worldwide Supreme Team. Yan, nandun po siya, Supreme Worldwide. So, kailangan i-check natin yung YouTube natin kung meron po tayong na-miss. And of course po, tuloy-tuloy po ang ating training. Yan, tomorrow po, meron po tayong Gratitude Day. Parang meeting po natin yung sa team. And then meron naman po tayong IBP tomorrow ng 1 p.m. together with our incredible masterpiece mentors. Ayan, ang speaker po natin is si Mentor Joyce. And ako po ang inyong lingkod. So, sa Wednesday naman po, Mentor, Winners Wednesday natin. Ayan, diba, ang super ganda ng topic natin nakaraan, diba? Halos sumabog yung utak natin, pero kinaya natin yun, diba? So next, naman natin, no? Next, Winners Wednesday naman natin, yan, si Mentor Weng. Ayan, si Mentor Weng. Masterclass Part 2. No? Sa natin yan. So, I'm super excited po sa mga mentors na natin na nandito. So tuloy-tuloy natin yung hataw natin, tuloy-tuloy natin yung pagpa-planning natin sa mga breakthrough event ng kanya-kanyang team, di ba? Napag-meetingan po natin yun, mga mentors, no? So ang incredible and masterpiece po ay magkakaroon na ng i-vlog ko na rin po sa August 22. Malayo pa pero super excited na ako, no? Sinasabi ko na ngayon. August 22 po magkakaroon na sila ng breakthrough event. So yung mga mentors natin dito, kailangan po mapag-meetingan po natin yan, no? Para yung breakthrough event ay mapaghandaan po natin next month. Okay, so
For me, yun lang po mentors. Siguro po tomorrow meron pa tayong mga pahabol pero yun lang po for me. Maraming salamat po sa mga mentors na patuloy na umaattend. Sabi nga ni Mentor Danny, kung ikaw ay Jurassic, dapat kang mas palakpakan. Diba? Kung ikaw ay diba? Kung ikaw ay diba, makunat na o tumagal na dito sa training, mas dapat kang palakpakan. No po? So, dito po ang key is attending training and of course, pinaka-importante, yung ina-apply natin yung training natin. Yun po ang isa sa pinaka-importante. Kasi walang-wala po itong 7 days intensive training kung, di ba, kung ni isa, hindi natin in-apply po sa kanila. So, yun lang po. Maraming salamat sa mga mentors na nandito. Pati sa mga speakers, congratulations. And patuloy po tayong dumadami. And I'm sure po, di ba, next trainings natin, maraming pa po tayong matutulungan na mag-join dito sa IM Worldwide. God bless everyone, and back to our beautiful host, Mentor Danny. Ayan, thank you po, Mentor Amer. Thank you so much po, no. So, ayan. Balik to hataw na mga mentors, no. It's a long night. It's a very powerful, inspiring, motivational night. Lahat na po, no, hataw pa po tayo mga mentors. And nga po pala, sa mga nakahit po ng 8 directs nitong ating 8 days, congratulations po pala, di ba? I salute you all, grabe po, no? Congratulations po. And of course, to end po this Zoom meeting po, syempre, magkakaroon po rin po tayo ng prayer. So, pwede ko po bang i-request si Mentor Loretta to lead us our closing prayer po? Oh, let's pray. Father God in heaven, we want to thank you. We want to honor you. We want to bless your holy name for being in our midst tonight. Thank you, Lord, sa aming training with Mentor Sam. Salamat, Lord, sa na-impart niyang wisdom sa amin kung paano ba ang mindset talaga ng millionaire. Lord, patuloy mo pong i-bless si Mentor Sam, patuloy mo pong palaguin ang kanyang tribe, patuloy mo po, Panginoon, na i-bless yung kanyang mga downlines, Panginoon, na sa ganon ay sila rin, Panginoon, ay talagang marami ding matulungan, Panginoon. Magkaroon din sila ng sarili ng mga organizations, oh Lord. Ganon din, Lord, ang Supreme Team. Salamat, Panginoon, sa katatapos lang na 7-day intensive training. Sa lahat, Panginoon, ng mga naka-complete, Panginoon, from day 1 to day 7. Oh God, salamat po. At sa mga mentors namin, Panginoon, na nagkaroon din ng time para magturo at patuloy na maging motivation, Panginoon, ng aming kapwa mentors. Marami pong salamat, Panginoon, kasi hindi namin ito magagawa kung wala ka. At patuloy mo kami samahan, Lord, sa mga activity pa namin na darating, sa natitira pa mga oras ngayong gabi, at sa mga susunod na araw, Panginoon, i-commit na po namin yan sa iyo dahil alam namin ikaw lang makakatulong sa amin. To you give the glory, the honor, and praise in Jesus Christ's name. Amen. 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 Thank you, Mentor Loretta. Thank you po. Mentors, let me take this moment, no? Sa Rising Star team po, Mentor Len, Mentor Lito, Mentor Kemilyn, Mentor Danilo, stay po kayo. Mag-stay po kayo. Huwag na po nating patapusin pa tong Zoom meeting, no? Emergency meeting lang po with the Rising Star, of course, with the Mother Supreme and Lakmi Supreme po, para dire-diretso na po tayo. Pero to other mentors, thank you so much po, mentors. God bless you all and have a good night po. Thank you po, mentors. Thank you, guys. God bless. Bye-bye. Thank you po. Thank you po. Bye-bye.